Umiikot ang kwento sa isang lumang ospital sa probinsya na matagal nang isinara ngunit muling binuksan bilang quarantine facility. Ang dilim naman dito, bulong ni Mia habang binubuksan ang pinto ng lumang ospital. Tumambad sa kanyang alikabok at amoy ng luma at bulok na kahoy. Ang ilaw sa hallway ay kumikislap para bang hindi sigurado kung iilaw ba o hindi. Sigurado ka bang dito tayo na-assign? Tanong ni Marco habang bitbit ang kanyang mga gamit. Oo, sabi sa memo, ito raw ang gagawing pansamantalang quarantine area. Kulang na kasi ng ospital sa bayan, sagot ni Mia habang sinusuri ang loob. Napatingin sila sa dulo ng pasilyo. May aninong mabilis na dumaan. Pareho silang napatigil. Did you see that? Tanong ni Marco. Tumango na lang si Mia. Oo, may nurse yata, pero parang mabilis masyado. Biglang lumabas mula sa isang silid si Aling Cora. Hawak ang basahan at balde ng tubig. Ay, pasensya na mga ihot-iha. Ako si Cora, dati akong janitress dito. Ako ang inatasang maglinis ulit habang ginagamit ang ospital, sabi niya, sabay yuko ng kaunti. May ibang nurse na po ba rito? Tanong ni Mia. Umiling si Aling Cora. Wala pa kayong kasamang ibang staff? Kayo pala ang narito? Bakit niyo natanong? Nagkatinginan sina Mia at Marco. May nakita kaming babae na nakaputing uniforme, parang nurse, pero dumaan lang sa dulo ng hallway, paliwanag ni Marco. Tumigil si Aling Cora sa pagkilos. Baka multo lang yon. Napatawa si Mia. Naku, Aling Cora, huwag niyo kaming tinatakot. Baka hindi na kami mag-duty dito. Ngunit si Aling Cora ay seryoso ang mukha. Hindi ako nagbibiro. Dati, may nurse na nawawala rito. Hanggang ngayon, hindi siya natagpuan. Mula noon, maraming nagsabing nakikita siya. Pero wala namang ibang tao. Nagkatinginan muli sina Mia at Marco. Ang hangin sa loob ng ospital ay biglang tila lumamig. Lumipas ang unang gabi ni Mia at Marco sa ospital. Wala pang pasyente, ngunit pinapunta na sila roon para maghanda sa mga susunod na araw. Sa labas, umuulan ng malakas. Sa loob ng ospital, tila mas lumalalim ang katahimikan at ang kilabot. Sa nurse station, nagkakape si Mia habang nakatitig sa logbook. Lumapit si Marco. Hindi ka pa ba natutulog? 12:00 na. Hindi ako mapakali. Parang may naririnig ako tuwing tatahimik. Mga boses. Boses? Baka naman isip mo lang yon. Hindi, Marco. Kanina may naririnig akong babaeng umuungol. Pero napuntahan ko, yung kwarto sa 209, wala namang tao doon. Wala naman tayong pasyente, baka hangin lang. Pumasok si Aling Cora, basang-basa ang payong at nakaponcho. Ang lakas ng ulan, mabutit may kape kayo. Tumitig si Mia kay Aling Cora. Aling Cora, totoo ba talaga yung sinabi niyong nurse na nawawala? Oo, iha. Si Nurse Letty. 3 taon na siyang nawawala. Isang gabi, nag-duty siya ng mag-isa. Kinabukasan, wala na siya. Hindi na nakita kahit ang katawan niya. Tanging sapatos lang niya ang naiwan sa kwarto ng 209. Napatayo si Marco. Yun yung kwarto na may narinig si Mia kanina. Tumahimik si Aling Cora habang nakatitig sa tasa ng kape. Sabi ng iba, hindi siya nawala. Namatay siya dito at nanatiling nagbabantay. Hindi niya alam na patay na siya.
Bandang alauna ng madaling araw, naghiwalay muna sina Mia at Marco para maglibot sa magkabilang wing. Si Marco ay sa pharmacy area habang si Mia ay nag-inspeksyon sa second floor. Pag-akyat ni Mia sa hagdan, naramdaman niyang parang may sumusunod. Huminto siya at lumingon, pero wala. Pagpasok niya sa hallway, muling kumisap ang mga ilaw. Kung sino ka man, nurse ka man o hindi kita kinakalaban, tugon ng mahinang boses ni Mia. Sa kabilang dulo ng pasilyo, may nakita siyang isang babaeng nakatalikod, nakaputing uniforme, mahabang buhok, hindi gumagalaw. Miss? Nurse ka ba? Kausapin mo naman ako. Unti-unting tumalikod ang babae. Wala itong mukha. Sumigaw si Mia. Napabalikwas si Marco mula sa kanyang ginagawa. Tumakbo siya pataas, bitbit ang flashlight. Sinalubong siya ni Mia. Namumutla, nanginginig. Marco, nakita ko siya. Walang mukha. Walang mukha. Matapos ang nakakatakot na tagpo, pinilit ni Mia at Marco na manatili sa isang silid sa unang palapag. Hindi na sila muling bumalik sa second floor sa gabing iyon. Ngunit kahit sa ibaba, tila may presensyang sumusunod pa rin sa kanila. Mia, baka dapat ipaalam na natin to. Hindi normal to. Delikado dito. Paano kung totoo nga ang sinabi ni Aling Cora? Paano kung si Nurse Letty nga ang gumagala? Kinabukasan, habang nagpapahinga si Mia sa lounge, lumapit si Aling Cora na may hawak na kahon ng mga lumang dokumento. Baka ito ang hinahanap nyo, mga lumang logbook at incident report ng ospital bago ito isinara. Pinagpaga ni Mia ang alikabok at binuksan ang isa sa mga folder. Sa isang pahina, nabasa niya. April 13, 2022. Nawawala si Leticia Santos, RN. Huling nakita sa duty bandang 2:30 ng madaling araw sa kwarto ng 209. May narinig ang ilang pasyente na may sumisigaw, ngunit walang nurse ang nagresponde. Sa isa pang pahina, walang palatandaan ng forced entry o labas. Tanging sapatos lamang ang natagpuan. May mga bakas ng dugo sa ilalim ng kama. Hindi siya basta nawala. May nangyari sa kanya rito. At ang ospital, tinakpan yun? Hindi sinabi sa publiko? Maraming sikreto ang ospital na ito. Hindi lang si Letty ang nawala dati. Pero siya lang ang hindi matahimik. Naputol ang usapan nang biglang bumukas ang mga ilaw sa hallway. Mula sa itaas, may lumagabog. Tila may nahulog. Tumakbo sina Marco at Aling Cora paakyat, habang naiwan si Mia na hawak pa rin ang logbook. Pagdating nila sa second floor, nakita nila ang isang lumang IV stand na gumugulong pa. Wala namang tao. Gabi na muli. Habang nagbabantay sa monitor si Marco, lumapit si Mia. Marco, naisip ko, paano kung tulungan natin siyang matahimik? Paanong paraan? Ang tugon ni Marco. Hanapin natin kung ano ang hindi niya nasabi. Baka may naiwan siyang mensahe bago siya nawala. Tumango si Marco. Kailangan nating bumalik sa kwarto ng 209. Sa kwarto ng 209, tahimik, amoy amag at lumang gamot. Nakasarado ang mga bintana, ngunit malamig ang hangin. Sa sulok ng kwarto may lumang drawer. Binuksan ito ni Marco. Sa loob, may lumang recorder, isang voice recorder na may label. Shift Letty, April 13. Pinindot nila ang play.
Hospital Lag, 2 a.m. May kakaiba sa pasyenteng nasa ika-4 na kama. Hindi siya gumagalaw pero bumubulong. Ilang beses ko nang nilalapitan at palaging naririnig ko ang salitang, "Kasama mo na ako." Hindi ko na alam kung gising pa siya. Kung mawala ako, sabihin sa pamilya ko na pinilit ko lang gawin ang tama. Biglang huminto ang recorder. Sunod ay tunog ng sigawan. Mula sa pinto, napasigaw si Aling Cora. Diyos ko, matagal ko nang narinig yung recorder na yan. Pero hindi ko kayang harapin. Aling Cora, sino ba yung pasyente na sa ika-4 na kama? Wala sa record. Hindi siya dumaan sa admission. Sinasabi nilang may nagdala sa kanya dito. Pero bigla na lang siyang nawala tulad ni Letty. Nagdesisyon sina Mia, Marco at Aling Cora na balikan ang records room. Doon nila binusisi ang mga lumang admission sheets at patient logs. Sa ilang oras na paghahalongkat, may isang dokumentong bahagyang sunog at may bahid ng dugo. Ito na siguro. Tingnan mo, Mia. Binabasa ni Mia ang admission sheets. Pangalan, hindi kilala. Edad, tinatayang 30 to 40 years old. Dinala ng hindi kilala. Walang sino mang tumanggap sa kanya, may lagnat, hindi umiimik pero may matinding lakas. Status, unresponsive but aggressive. Ika-4 na kama, room 209. Bakit hindi ito isinama sa official logs? Tugon ni Mia. Siguro may itinatago ang pamunuan ng ospital at hindi lang ito ordinaryong pasyente, sabi ni Marco. Muli silang bumalik sa room 209 at binuksan nila ang ika-4 na kama na natakpan ng puting tela. Nang tanggalin ito, may mga ukit sa ilalim ng kama, mga simbolo, para mga sinaunang letra at mga nakasulat sa dugo ang salitang, "Kasama mo na ako." Gabi, bandang 3:00, habang nagtulog si Marco sa lounge, naalimpungatan siya. May narinig siyang mga yapak. Paglingon niya, nakita niya si Mia. Nakaputing uniforme pero walang inig at nakatingin lang sa kanya. "Mia, gising ka pa?" Hindi kumikibo si Mia, ngumiti lang. Ngunit paglingon niya sa kabilang kama, andoon si Mia, tulog, nananaginip. Napaatras si Marco. "Sino ka?" Biglang naglaho ang nakatayo. Nang tumingin siya sa salamin, may refleksyong nakangiti. Nagising si Mia. "Marco, anong nangyayari?" May nakita ako. Ikaw. Pero hindi ikaw. Hindi ko maipaliwanag." Tumakbo sila palabas ng lounge. Sa hallway, nakarinig sila ng mga yabag. Tumigil sila sa harap ng pinto sa kwarto ng 209. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa loob, madilim, pero sa dulo ng kwarto may isang babaeng nakaupo sa kama, nakatalikod, nakaputing uniforme at may dugo sa likod. "Nurse Letty," ang sabi ni Mia. Dahan-dahang lumingon ang babae. Wala itong mga mata. Mula sa mga butas ng mata, lumalabas ang itim na likido. Ngunit nagsalita ito, "Tulungan niyo akong makaalis." "Paano?" tugon ni Mia. "Siya, hindi pa umaalis. Kasama ko pa rin siya." Biglang yumanig ang buong kwarto. Mula sa sahig, lumabas ang aninong hugis tao. Itim, mahaba ang mga kuko at wala ring muka. Ito ang pasyente sa ika-4 na kama. Sumigaw si Marco, "Mia, tumakbo na tayo!" Ngunit hindi gumagalaw si Mia. Para bang
May humawak sa mga paa niya. Si Aling Cora mula sa pinto humiyaw. Sumigaw si Aling Cora, "Sa drawer may krus, gamitin mo." Dinampot ni Mia ang maliit na krus na nakadikit sa dingding ng kama. Tinapat niya ito sa nilalang. "Hindi kanya hawak, hindi kanya kailangan. Umalis ka na." Muling sumigaw ang nilalang, pero tila natupok ito ng liwanag mula sa krus. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw bago ito tuluyang naglaho. Nawala ng ulirat si Mia. Pagmulat ni Mia, umaga na. Nasa labas na sila ng ospital. Dumating na ang mga ambulansya at iba pang staff. Napansin nilang may bagong ukit sa pinto ng room 209, ang mga salitang, "Salamat." "Matatahimik na siya," sabi ni Aling Cora. "Tapos na?" sabi ni Marco. "Oo, tapos na ang kanyang pagbabantay," tugon ni Mia. Isang linggo makalipas, normal na ulit ang ospital. May mga bagong pasyente na at maraming staff ang nakatalaga. Tahimik na ang room 209. Sarado ito't nilagyan ng no entry sign. Ngunit para kina Mia, Marco at Aling Cora, hindi lang iyon isang silid. Isa itong alaala na isang multong napalaya at isang nilalang na tuluyang nawala. Sa bahay ni Mia, habang nag-aayos ng mga gamit, may nahulog na maliit na sobre mula sa bag ni Mia. Binuksan niya ito. Isa iyong lumang Polaroid, larawan ni Nurse Letty kasama ang isang batang babae na kamukhang kamukha ni Mia. 3 taon na ang nakalilipas, isang batang babae na umiiyak sa labas ng ospital. Binuhat siya ng isang nurse. "Mia, huwag kang matakot, hindi ka nila makukuha habang ako ang narito," sabi ni Letty. Ang batang babae ay si Mia, 7 taong gulang. Anak siya ng isang pasyente na bigla ring nawala sa ospital noon. Iniwan siya roon at si Letty ang tumayong tagapag-alaga. Ngunit isang gabi nang bumalik ang nilalang, pinili ni Letty na isakripisyo ang sarili upang mailigtas ang bata. Sa ospital ng hating gabi, muling bumukas ang ilaw sa hallway. Sa harap ng room 209, may babaeng nakaputing uniforme, nakangiti, si Nurse Letty. Buo na ang muka, payapa na ang mga mata. "Letty," bumulong, "salamat Mia." Ang kwento ng Ang Huling Bantay ay hindi lang tungkol sa multo o kababalaghan. Isa rin itong salamin ng sakripisyo, ugnayan ng nakaraan sa kasalukuyan, at ng kabayanihan kahit sa gitna ng takot. Si Letty ay hindi multong nananakot, kundi isang kaluluwang nananatili upang protektahan ang isang inosente.